ito naman ngayon, bago ang iba pa mga dating kadre, bibigyan natin ng pagkakataon na magbigay ng reaksyon ang Organisasyon ng Kabataan sa Parola, Tondo area na naninindigan laban sa recruitment ng CPP, NPA, NDF at panggagamit sa kabataang Pilipino. Si Giselle Albano. Sa mga organization ngayon, lalo na sa CPP, NPA, NDF, ang tinatarget talaga nila is kabataan kasi akala nila mabilis bilugin yung ulo ng kabataan, which is yes, may mga kabataan na ang bilis bilugin, kagaya po na sinabi ni Sir Nolan na kapag hindi guided ng magulang ang kabataan. Kaya po ngayon, kapag naririnig po namin yung martial law, kabado kami kasi baka mangyari sa amin yung nangyari sa iba. Baka maganto din kami, maganyan din kami. Kasi nga po, yung nangyayari sa kanila, yung 20% na yon, sila po yung tumitiwalag sa martial law. Kaya po napaparusahan din po sila. Which is kapag ikaw, alam mo, sumusunod ka sa kung ano yung tama, kung ano yung dapat, kung ano yung tamang gawin ng time na yon. Diba? Hindi ka po mapaparusahan. Exactly. Kagaya ng 80% na hindi naggalaw ng martial law. Maraming salamat, Giselle. Napakalinaw ng sinabi mo. Palakpakan natin yung pagkat tama yung binabanggit ni Ka Peter, yung paglikha ng multo ng pangtakot sa henerasyon ng kabataang Pilipino at mamamayan tungkol sa martial law na nilikha ng CPP hanggang ngayon sa henerasyon nila, Giselle, ay nararanasan nila. Kinatatakutan nila. Mabuti narinig niya ang totoong kwento doon sa mga aktual na gumawa ng ganong multo. At nailinaw ngayon na ang multo ng martial law ng 1972 ay likha ng multo ng isang grupo na ang layunin ay humawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas, pagpatay, pananakot at panluloko, which is the CPP, NPA, NDF at mga kasalukuyan nilang kasabwat. At yung multo na yon, nabanggit ni Giselle, kasalukuyan pa rin nilang ginagamit. Even sa Amerika, sa US, yung mga bata pag nakarinig ng martial law at nakakita kay Bongbong Marcos, hindi nga nila naranasan yung martial law, hindi sila naipanganak, ay parang sinapian ng kung anong masamang espiritu na nagyayaw-yaw at parang dudumpugin at dudumugin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. Exactly sa pag-describe ni Giselle Albano.